ating seminar series for today. So, pinag-aralan natin una, we have studied about the value of worship, na grabe pala ang halaga ng pagsamba sa buhay natin. Bilang Kristiyano, hindi pwedeng hindi tayo worshiper. Every Christian is a worshiper. And we worship dahil tayo ay nilikha para sambahin ang Panginoon. At sinasamba natin ang Panginoong Jesus dahil siya ay karapat-dapat. He is worthy to be worshipped. And we have studied about the private worship na napakahalaga ng ating personal relationship with Jesus. Kasi talaga tayo kapag merong friends or loved one, hindi naman pwede rin hindi natin kinakausap, di ba? Pwede ba yun? Di ba tayo minsan magka-text or magka-chat, kumusta ka na? Na-miss kita, tapos ang dami yung pag-uusap, kwentuhan. So what more with the Lord Jesus, na lagi natin siyang kinakausap. Kahit alam na niya kahit alam na niya yung nangyayari sa buhay natin, we tell Him, parang kaibigan na kausapin natin palagi si Jesus. And then yung public worship, anong tumatak sa atin sa lesson na yun? Anyone? Esther? Kasi nasabi ko. So, private worship, napag-aralan natin na mahalaga yung one-on-one. Pero, kailangan pa rin ng ating pagsamba na nakikita ng ibang tao at yung fellowship natin with other believers. So, napakahalaga ng private and public worship. So, meron po kami handouts mamaya. Magbibigyan po yung lahat para ma-share nyo sa iba at malaman din nila yung halagang worship. So, now we will focus on third part, which is yung pinakamahaba. Pero, pipilitin ko na mapaigsi. And before I start pala, this lesson plan na ginagawa ko through the Lord, syempre, pwede natin itong gamitin pa sa ibang panahon, sa ibang lugar, sa ibang mga tao. Pwede nyo itong ipa-photocopy, gamitin nyo sa local outreach nyo, pag mag-devotion kayo, mag-seminar kayo, yung Heart of Worship, dalhin nyo sa kami. Nung nagpunta kami Catanduanes, yung ating mga seminar series, ginanap namin doon, yung values as Christians, boy meets girl. So ito rin pwede i-share natin sa lahat. So may ikian kumati yun, na make it short and simple, pero patuloy natin pag-aralan itong lessons na mga mahalaga about worship. So now, para sa ating third part, we're going to study about worship. When it comes sa rehearsal or preparation, specifically sa members ng music team. Again, sinong member ng music team dito? Para makita natin yung dalawang kamay pang ganun. Yan, marami. So sa mga hindi, we'll never know baka sa future ay maging calling nyo sa Panginoon ay maging member din ng music team or meron kayong kaibigan para mabigyan nyo rin sila ng reminder or kung ano man yung matututunan natin. Mahalaga na matuto tayo sa Panginoon. Colossians 3:16, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs. So when it comes to rehearsal worship, tatalakayin natin, ulitin ko, about choosing team members, dahil parte yan, before you rehearse, meron kang members, and then selecting songs, paano ka pipili ng mga kanta sa dami ng worship song. Siyempre, hindi secular. Siyempre, hindi ka naman mapapatutog ng Michael Jackson na sound sa worship team. So, pag-aaralan din natin yung planning the rehearsal mismo, kung paano yung guidelines, and then pag-aaralan din natin dito nurturing the team. So, during rehearsal, practice kayo. So, preparation, so paano mo in-nurture, aalagaan yung team para maging effective kayo sa pag-lead ng worship. So, before we start, very short introduction. When it comes to rehearsal, alam natin na pagpa-practice, ginagawa natin to para maiwasan yung gulo, diba, yung pagkakamali, para maging maayos. Because the Bible declares that our God is not the author of confusion but of peace. And He commanded us na lahat should be done decently and in order. Lahat sa ating buhay, especially when we worship Him sa public, sa congregation, and when we worship Him through leading others. Well,
kayang i-keep yung time, yung mga singers na hindi naman talaga marunong kumanta, although alam natin na it's not about yung voice, like sinabi ng Joy, yung style, yung taas ng boses mo, pero mayroong ibang instances sa ministry na pag hindi yung calling ng isang tao, at may iba na kaya gumanap nun, hindi mo siya doon ilalagay. Kasi yung pagiging decently in order ng ating pag-lead ng worship ay masisira o magugulo. So yung mga speakers natin na puro feedback, diba? Matapat mo lang ng konti. Lahat yan. Tulad yan. Galit, no? Pagkasabi ko sakto. Bigyan tayo ng sample. So nakita niyo yung grabe yung nakaka-distract. Okay. Nakakatuwa naman yun. Anyway. So yung continual feedback, huwag naman na, okay na yun. Naiintindihan na namin na masakit sa tenga. At yung mga awkward na pause, kapag, di ba napapasin niyo sa worship service kapag magpapakanta, biglang may time na mga awkward. Ewan ko kung hindi niyo yun nararanasan, pero talagang hindi maganda yung moment, parang hindi maayos. Ganun. So itong mga to, na makaka-distract ito sa mga tao para makapag-worship sila sa Panginoon. So, iniiwasan natin is yung mga distractions, yung mga magiging cause ng gulo at ng pagka-distract ng tao. Na imbes nagpo-focus sa worship, sa pagsama kay Jesus, nadidistract. Kasi merong nagkikwentuhan sa likod, may nagtatawanan, kasi nagkamali ng chord yung isang musician, na nadidistract. So, yun yung iniiwasan natin when it comes sa ating rehearse. Even ba dun sa dun sa feedback? Narinig niyo naman ako? Okay. So, some people may think na ang rehearsal, para lang yung jam session, na nakatugtugan tayo para bukas may service o natutugtugin natin, jam tayo. But rehearsing for worship is much more than that. Kapag nag-rehearse tayo, kapag nagpa-practice tayo, mostly sa atin para ng music team, alam natin na hindi natin ito ginagawa just to perfect the songs. Yung mismong practice time natin, worship time. Diba? Yun ang pinagkaiba natin sa mga makumundong tao na pag kumakanta, nagpapasikat tayo when we worship privately man, sa public, nagpa-practice man, bukan sa stage. It's a form of your worship. Very sincere na worship sa Panginoon. However, yung pag-rehearse sa worship, kinakasangkapan din niya ng Panginoon para yung music team, the music team seriously prepares themselves musically and spiritually para tumugtog, kumanta sa Panginoon. So they can effectively lead others para ma-lead nila ng maayos. Pwede ko pa kailangan sa nagtog. Okay, so again, so ulitin ko, dahil medyo nag-distract tayo, tulad nun, di ba? Merong inaayos sa speaker, nag-feedback, biglang may tao na dumadaan, nakaka-distract na worship. Wala akong guessing medyo ng KDP. Pero kapag yan yung mga part na pinag-uusapan natin ngayon, na yung mga simple ganyan, nakaka-distract. Kaya, pag susumikapan natin, ano yung mga pwedeng maitulong para hindi na yan mangyari. So, yun yung pag-aaralan natin. Ayun. So, let's start muna, bago tayo dumating sa tugtugan, guidelines, pagdating sa pagpapakanta o sa pagharap sa stage. Choosing team members. There's been a mindset sa maraming tao in the music ministry, mga Christians, that goes like this. If you can sing or play, at pwede kang mag-show up sa mga rehearsal, sige, in ka na. Ganun na. At minsan nangyayari pa sa atin kasi tayo, lalo na hindi naman tayo big church na maraming members. Nangyayari sa atin, walang tugtog. Diba? Hindi ba? Kasi ako personally sa audience ko sa nangyayari yan, di pa ako marunong mag-gitar na walang tugtog. So, kapela kami. And nangyayari talaga yan sa buhay natin. But it's worth the effort to find those people na meron talagang gift
guidelines pa rin ng Panginoon. Kailangan natin mag-ingat, kailangan natin mag-effort to find those na mayroong gift of music. These are the people kasi who will truly and effectively lead the church in worship. Kapag meron magaling na tumutong, addict naman. Literal na addict, di ba? Paano niyo malilid effectively yung church into worship? Kanina, narinig natin kay Ma'am Joy, worship is a lifestyle. Eh, yung lifestyle niya, hindi naman worship. So siguro, okay naman yung example ko, pero kahit yung mga simple, pagsabi natin ng bad words, na hindi naman masyadong nakalata, di ba? Pakunti-kunti, nakakasira yan sa testimony natin at nakaka-affect yan para mahirapan tayo mag-lead. Hindi naman kailangan maging perfect tayo. Kasi kung kailangan maging perfect bago ka makapag-lead effectively, wala na makakapag-lead. Pero, merong mga ugali kasi or may mga kasalanan ng mga tao na hindi edifying at talagang hindi masasabi na seryoso ang commitment niya dahil meron pa siyang mga kasalanan o hindi ma-surrender sa kanyang buhay bilang isang worshiper. So let's study. Here are the things that are essential. Kailangan talaga. Kung wala man, hindi ko sinasabi na patansigin nyo yan. Hindi. Pero tulungan natin yung tao na ito na ma-work itong mga guidelines o makakatulong na requirement para makapag-lead effectively. Before we start, I'm not saying na itong mga ituturo ko sa inyo, yung ginawa kong lesson plan, is strict rules. Katulad sa Boy Miss Girl na in-emphasize ko, hindi ito strict rules. Although yung iba, biblical, for example, the Lord commanded us to worship Him. Yun, talagang utos ng Panginoon. Pero yung iba dito, suggestions and guidelines na siya na masusundin natin. It may not necessarily mean na nagkakasala tayo. Pag hindi natin sinunod, masama na tayo. Pero makakatulong lang sa ating pagsamba at pag-lead ng worship effectively. So, una, requirement. Spiritual maturity and continuous growth. So, mayroong continuous growth dahil lahat tayo patuloy na nag-grow sa Panginoon. Before a person can be a worshiper, alam natin, they must first receive Jesus. Kailangan mo na tinanggap mo ang Panginoon bilang iyong Diyos at tagapagligtas, si Lord Jesus. Kailangan tanggapin mo siya sa kabuuan ng kung sino siya para ikaw ay maging worshiper. Dahil, paano ka mag-worship in truth, pag-aaralan natin ni Mamaya, if you do not know the Lord, at kung hindi ka tumugod sa Kanya, panawagan sa buhay mo. So tayo, kapag meron tayong, tayo mismo kung para tayo ng worship team, let's make sure na talagang tinanggap natin ang totoo si Jesus. At kung merong iba na gusto maging part, tulungan natin sila na, kasi ito yung foundation nila, kasi yung genuine personal devotion, yun yung personal commitment mo muna before you can be a worshiper. Kung wala kang close relationship kay Jesus, parang yung daily devotion na rin, a worship team member will not be effective regardless of the musical proficiency. Kahit na gano'n ka ka-talented, kataas ang boses mo, kadami ang kulot-kulot ang boses mo, hindi ka makaka-lead effectively at hindi nagkalugod-lugod sa Panginoon na gagawin mo kung wala kang relationship kay Jesus. Kasi hindi yung true yung worship mo. Dahil hindi based sa katotohanan dahil wala kang Jesus. Being part of the music team and the leadership at ministry, this is very important. Yung pagiging parte ng ating, yung sa congregation kapag merong member ng music team, leadership type ministry ang pagsama o pagsali sa music team. You're a leader. Akala ng iba yung kumakanta lang siya ng yung leader. Pero like what I said kanina, the drummer, the bassist, lahat, even yung backup. Lahat yan, lahat yung leader. Lahat yung nag-lead kasi nandun kayo sa harapan to lead the people worshiping the Lord through music sa pamamagitan ng pagkanta ng pagluto. At itong music team, it is a place for mature Christians kasi kailangan nilang maintindihan na may responsibilidad itong ministry na ito. Kasi leader
leader sa... Wala. Na-experience maging leader. Ayan. Ayan ako po. Kaya talaga. So, na-experience natin, alam natin yung leader. Siguro na-experience natin maging under ng isang leader. Alam natin na may responsibilidad ang pagiging leader. At yan ang dapat natin malaman na kapag member tayo ng music team, parte tayo ng music team, tayo ay leader. At mayroong responsibilidad na kaakibat yung pagiging member natin. Hindi ka lang for fun na natutugtog, na sarap mag-gitara, tapos nagagalit ko kay Jesus, ang saya-saya ko. Hindi gano'n. Ginagamit mo yung kakayahan mo dahil mayroong responsibilidad para kay Jesus at para sa ibang tao to lead them to worship the Lord. Throughout the scripture, those who lead are held to a higher standard for character. Merong mataas na expectation sa mga leaders. Siyempre, alam natin yan. Na yung mga leader, expect mo talagang mamuna yan, magiging responsible yan. Kapag merong hindi tama, i-correct niya yung kanyang team. Kapag merong kailangan gawin, ipapaalala niya, i-motivate niya yung team. Maraming responsibility ang leader. We can learn from the Bible kay Apostle Paul mismo, those who will become teachers like him, sabi niya. Although hindi naman teaching ministry to, pero ang teaching ministry, pagiging teacher, leader din yan. So, parang leadership type ministry. Yung mga magiging katulad daw niya na guro will be judged with greater strictness. So, tayo, kaya may pagkamahigpit din sa music team dahil leader ka. Hindi mo pwedeng palawalain na acoustic lang naman ako, ate. Hindi naman narinig masyado yung acoustic. Hindi mo yan pwedeng katahilan. You are a leader. You are a worship leader. At mayroong responsibility para sa atin. In this ministry, a personal relationship with Jesus is essential. Kung mapapansin niyo sa lesson plan na nagawa ko, may paulit-ulit na sentence. Kasi talagang kailangan ng paulit-ulit na parang bigyan-bigyan. Talaga, yung ministry na to, meron kang relationship with Jesus. Hindi mo pwedeng i-fake at hindi mo yun kaya i-fake. Hindi mo ma-fake na Christian ka, na kahit pumikit ka, talagang mag-hallelujah ka pa, hindi mo ma-fake yung pagiging Christian mo. Talagang magre-reflect yan sa buhay mo. So, kailangan meron tayong relationship kay Jesus. I hope na tayo dito dinanggat natin ang tunay ang Panginoong Jesus. Amen? Amen. Pero, we shouldn't be contented naman sa level ng ating maturity. Merong ibang member ng music team na ang tagal-tagal na nilang nagsiserve. Kaya siguro yung church kala Matt Redman, yung nagsulat ng Heart of Worship, maybe yung iba kasi doon, nasanay na lang sila. Nasanay na lang na every Sunday kasi ganito eh. Ganito kailangan gawin every Sunday. So nasasanay na lang sila sa ginagawa nila. Nawawala na yung passion nila. Parang tingin nila, okay na yun. Magaling na sila kasi ang tagal na nilang kumakanta, ang tagal na nilang nagsiserve sa ministry. Pero, in the Bible, we are commanded, we are encouraged to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Hindi tayo dapat maging content sa level ng maturity natin, pero magsumikap tayo ng patuloy tayo mag-grow. Patuloy tayong mag-grow. Patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya, sa ating kaalaman tungkol sa Bible, sa ating talent. Patuloy tayong mag-grow. Si Bishop Clarks, nag-lead siya ng Bible Seminary sa amin sa Antipolo. Lagi niya talagang sinasabi na in-encourage siya kami na mag-aral tayo ng Biblia. Ang dami pa natin kailangan matutunan. Siya daw mismo, ang dami pa niya pinag-aaralan. Ang dami pa niya hindi alam. Sa tanda ni Bishop Clark, sabi niya, sa tanda ko na ito, sa tagal niya sa ministry, alam niya na ang dami pa. Kasi hindi mo uubos. Hindi enough yung words natin para mag-describe si Jesus. Hindi enough yung mind natin para ma-memorize yung Bible na natutunan niya. Kaya patuloy. So, sa part ng sa member ng music team, kung ikaw, tinanggap mo si Jesus, okay yun. Pero patuloy kang lumago sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen? Huwag tayong maging aman na okay na to. Hindi, patuloy tayo mag-aral ng Bible, patuloy natin i-develop yung daily devotion natin, patuloy. Let's try to continually grow in grace. Always remember that spiritual maturity, meron yung direct na effect sa ating effectiveness. Like yung sinabi ko kanina, kung ikaw ay addict,
usually serve through music, ministry, worship leading, kapag para tayo patuloy na makapaglingkod, naglilingkod kasi tayo kay Jesus eh. And when it comes to music, naglilingkod tayo. Kailangan natin maging committed na mag-mature palalo kay Jesus, both individually and as a team. So individually muna, babalik tayo sa part 1, private worship. I-develop mo yung private version mo. Basta ka ng Bible, hindi lang natagal lang masabi, nakabasa ko doon yung chapter. Hindi ko naiintindihan, pero nakabasa ko. Hindi. Pag-aralan mo, intindi mo, ano ba yung nabasa mo? Ano ba yun yung ma-apply mo sa buhay mo? Ano yung nakilala mo lalo sa Jesus mo, makita ng chapter na yun, ano yung nalaman mo tungkol sa kanya. So let's be committed to growing, maturing individually, ikaw mo na mag-isa, pero as a team din. So dyan din papasok yung public worship na i-encourage mo yung member ng iyong team. Meron dito magkaka-team, di ba? Marami sa atin, ito, isang team to. Yan. Bulacan. Malaki ng team nila. Tapos, Payatas. Yan, meron dyan. Pasig. Nandiyan ng isang leader. Kanilang team. Kuya Frank, ano mga outreach mo? Luma, may team tayo ng Luma. Antipolo. At United, halo-halo. Meron tayong team. At dapat, hindi ka naman maging selfish na, uy, ako mature na ako, bahala na kayo. Hindi ganon. I-encourage din na tara. Lumango tayo sa pilit natin. Mag-aral tayo. Uy, may preaching, makinig ka. Huwag mong baliwalain. Umatin ka palagi. Huwag mo unahin yung mga kaibigan mo. Ito mahalaga to kay Jesus. So, you encourage one another. Being part of the music team, kailangan ng spiritual maturity at patuloy na paglago sa ating faith. Amen? Amen. So, kung meron na sa atin na hindi sigurado sa ating sariling maturity, kausapin natin si Jesus, humingi tayo, tawad sa Kanya, meron pa tayo hindi ma-surrender, para patuloy tayo mag-grow. Nag-hinder, kasi nakaka-hinder, nakakahalang ang ating kasalanan. Pwede kung hindi pa natin ma-let go yung pagmamahal natin sa sarili natin, kaya hindi tayo patuloy na mag-mature sa Kanya. Kaya, kausapin natin si Jesus, let's develop our private worship para ma-exercise natin ang spiritual maturity. At hindi na natapos sa pagtanggap kay Jesus, patuloy na mag-mature. Para sa mag-asawa, hindi na natapos sa kasal, meron pa marriage. Para sa school din, diba? Hindi naman natapos yan pag nag-enroll ka eh. Diba? O enroll ka estudyante na hindi, patuloy kang mag-aaral. So, ganun yung ating buhay, lalo na when it comes to music team as a leadership type ministry. Next, skill and spiritual gift. Si Jesus, pinipigyan niya tayo ng gifts and abilities para sa edification ng church. Gagamitin natin para sa Kanya. Binigyan niya yung iba ng talent sa music para maging member ng music team. Binigyan niya yung iba sa pagtuturo para mag-share, mag-lead ng Sunday school, maging teacher, maging preacher. Binigyan niya ng iba't ibang kakayahan, iba't ibang talent. Talent or skill can be possessed by anyone. Kahit ang believer, marami, di ba? May talent, ang galing talaga nilang kumanta dahil pinanganak lang sila na taas-taas ng boses, parang effortless. Meron namang pinanganak na walang boses. Di ba? Na kahit na anong kanta mo, talagang ayaw. Di ba? Merong natural talent na binibigay sa Jesus. Although pag hindi ka daw magaling sa music, sa iba, meron kang galing. Hindi ka kakayaan ng Panginoon, wala kang kaya. Di ba? Pag magaling ka sa math, medyo hindi ka magaling sa English. Pag magaling ka sa English, hindi ka masyadong magaling sa math. Pero, pwede na namang balanse. Pero kung mahalaga lang dyan, may ability, mayroong kakayahan na binibigay ang Panginoon sa atin. Pero we must know yung difference ng skill and spiritual gift. Talent or skill can be possessed by anyone, while spiritual gifts are only possessed by Christians. Yung spiritual gifts, pinag-aralan natin nung kung naalala nyo. Ito ay binibigay lang sa tao na tumanggap sa Panginoon Jesus. Hindi pwede magkaroon ito ang hindi na born again. Dahil hindi niya mapoposes itong spiritual gift na ito, hindi niya gagamitin dahil para ito sa church. Hindi niya ito magagamit sa Panginoon dahil siya mismo ay wala sa
magaling ka sa computer, paano mo magagamit yung paggawa ng visual presentation, PowerPoint, Easy Worship, magaling ka sa sound system, paano mo tutulong kung may nag-feedback, magaling kang maglinis, masipag ka, paano ka magbubulol-bulol ng basura. Any ability na kaya natin gawin natin para sa Panginoon, i-contribute natin. We are equipped. Hindi natin pwedeng sabihin na wala akong kayang gawin. Kung Christian ka na totoo, merong ibigay sa iyo ang Panginoon na gift. Hindi nga lang kung cellphone, hindi pera, pero meron siyang gift na binigay sa iyo. Meron siyang ability na ibigay sa iyo na dapat mong gamitin para sa Kanya. So para sa members ng music team, napakahalaga na mayroong skill and spiritual gift. Napakahalaga na mayroon kang kakayahan pagdating sa music. In 1 Chronicles 15, makikita natin dito yung Levites, ina-assign sila sa iba't ibang responsibilities in regards to the Ark of the Lord. Matututunan din natin dito na si King David, meron siyang mga leaders ng Levites, nag-a-appoint ng singers. Nag-a-appoint. Hindi kahit na sino, sige singer, hindi. Nag-a-appoint ng singers to sing joyful songs accompanied by musical instruments. At we can read in this chapter, ito napakaganda ng in-emphasize ng salita ng Panginoon. Kenaniah the head Levite was in charge of the singing. That was his responsibility because he was skillful at it. So merong responsibility na ibinibigay ang Panginoon. At kailangan, kaya mo yung responsibility na yun. Hindi mo lang basta kaya magaling ka doon. Merong galing na ibibigay si Jesus. And when it comes sa music team, I'm not saying na kapag hindi magaling mag-gitara, wag. Hindi ganun. Alam naman natin kung paano balansin yan eh. Pero, much better, syempre, kung pipili ka ng member, yung kaya nila at maghusay sila sa kanilang kakailangan para magamit nila sa Panginoon. The musicians and vocalists need to be skilled enough to effectively lead worship. Alam naman natin na kapag mayroong singer na laging pumipiyok, makakapag-lead ba siya ng worship effectively? Kahit na sabihin natin, the Lord knows naman sa puso eh, hindi naman sa boses eh. But still, hindi yun edifying, hindi yun decently and in order. So merong order si Jesus. Napakagaling ni Lord Jesus, ano? He is the God of order, yung pangalawa, sa cosmic functions niya. Order, sinasaayos niya ang lahat, at ganun din ulit ka sa music team. Siyempre, mag-provide siya ng mga tao na may skill, at yun ay isa sa kailangan para maging member ka ng music team. King David himself described siya in 1 Samuel 16:18 as a skilled musician. So si Haring David ay napakagaling rin na tumupo. Psalm 33 verse 3 encourages us to sing him a new song, play skillfully with a shout of joy. Skillful. Talent and spiritual gift, pareho yan, is essential sa ministry na to para makapag-lead tayo effectively. Mababasa niyan madalas. Effectively lead worship effectively. Magsasama kayo dyan today. Dahil ang dami talagang kailangan natin mamuna, tulungan ng mga tao na magsamba effectively. Hindi lang basta i-lead mo sila, pero effective. Effective. Next, calling and anointing. So, una, ano yung unang requirement? Spiritual maturity and continuous growth. So, pag sinabi mong spiritually mature, hindi baby Christian. Kasi, kailangan niya malaman yung responsibilidad. Mayroong responsibilidad ang pagiging member ng music team. Pangalawa, skill and spiritual gift. Meron kang pwedeng natural na talent, and at the same time, bibigyan ka pa ng Panginoon, ng talento pa, ng kakayahan pa, spiritual gifts when it comes to music. Pangatlo, calling
Pero yung anointing ng Panginoon, meron talaga siyang pinili para dito sa ministry na to. So tayo, tanungin natin yung ating sarili. Baka kayo rin ang sumagot. Tanungin nyo in a way na i-evaluate yung sarili nyo. Tinawag ba talaga ako ng Panginoon sa ministry na to? O ako lang yung nagpipilit na gusto ko dito? Ako, personally, kung papapiliin ako, gusto ko sa music ministry. Kung hindi naman selfish reason, sige siguro partly dahil mahilig ako sa music. Pero sa years ng pagsaserve ko sa Panginoon, nire-reveal niya sa akin na hindi ka talaga dyan. Ay, hindi naman bawal ka kumanta, hindi bawal ka tumugtog, hindi, gamitin mo yan kung kaya ka sa kanya. Pero ang main na ministry mo sa akin, magtuturo ka. Kaya kung minsan, ipilit mo yung boses mo, hindi sa kumanta ka, gamitin mo pag magtuturo ka. Merong i-reveal ang Panginoon sa'yo, meron siyang calling talaga. I'm not saying na hindi ako tinawag sa music ministry, dahil nagagamit niyo sa Panginoon. Pero ayaw kong ipagpilitan, kasi kung ako lang, mahirap sa akin magturo, kumbaga, mas masaya naman sa music. Kung tatawagin natin na selfish or, di ba, alam natin, kasi kung music, merong kakaibang enjoyment, merong atmosphere na masaya. Pero talagang, merong calling ang Panginoon sa inyo. So, pwedeng member kayo ng music team, pero baka may iba pa. Baka may iba pang calling sa Jesus, hindi lang sa music. Huwag yung i-limit sa music. Pag-aaralan din natin yung mamaya. However, ito yung pangatlo. In choosing team members, yung anointing ng Panginoon sa tao na yan. We can read in the Bible, 1 John 2:27, as for you, the anointing which you received from Him abides in you. His anointing teaches you about all things. Sa Bible times, yung mga tao, ina-anoint sila with oil to signify yung God's blessing, yung call ng Panginoon, yung tawag sa tao na yun. Remember si King David, di ba? Sino nag-anoint sa kanya? Samuel. Prepare natin Bible Games on Friday. In-anoint siya ni Samuel para piliin dahil pinili siya ng Panginoon to be king. At to be anointed by Jesus, hindi lang yan basta piliin, no, ikaw, sige. But also to be empowered by Him for the task to which He has called you. Hindi ka lang basta pipiliin dyan, sige, dyan ka sa music. Bibigyan ka rin niya ng kakayahan dyan sa ministry kung saan kanya tinatawag. Amen? Amen. So, tayo, talagang we can do all things through Christ. May iba na wala namang talent sa music, pero tinawag sila. Walang natural talent. Hindi pinanganak na ang galing ng gitara, mag-strum, ang galing sa beat. Meron mga wala talaga sa beat, pero pwede silang tawagin ng Panginoon sa music team at i-equip sila at i-empower sila ng Panginoon para sa task na yun. At kung ano man yung tawag sa atin ng Panginoon, we must walk in a manner worthy of the calling with which we have been called. Patuloy tayo magsumikap na gawin natin yung the best natin para kay Jesus. Tinawag niya as part ng music team, alamin mo yung responsibility mo, galingan mo. Hindi para ipagyabang yung sarili mo. Galingan mo para kay Jesus. Hindi naman dahil maging karapat-dapat tayo na Jesus, ang galing ko, hindi. Pero you give your best to the Lord. Di ba siya binigay ng the best niya para sa atin? He gave His life. So one more time. So calling and anointing, tayo pipiliin ng Panginoon ang mga magiging part ng music team. Next is passion and commitment. Reviewin natin na yung una, spiritual gift and continuous growth. Kumbaga, i-extra natin yung continuous growth. Pangalawa, skill and spiritual gift. Ability at yung spiritual gift na
The people on the team should be passionate worshipers. Kasi kung yung team mismo, paano ba na-lead yung mga tao? So kaya ikaw mismo, masaya ka sa ministry mo na kung kaya ako nga po nagigitara, kung kaya ko lang pumalakpak din eh. Kung apat na yung kamay ko eh. Papalakpak din ako sa Panginoon eh. Masaya ka, meron kang passion. Meron kang passion to serve the Lord. Sa worship team, pwedeng matukso sila na mag-compromise yung biblical values. For example, na kulang kasi. And I'm sure naman may purpose ang Panginoon doon. Pero it's better talaga na kapag kulang yung musician, sometimes it's better to have no drummer at all. Kahit meron ka naman drummer, pero lasinggero na lang, for example. Diba? He cannot lead the people. So, wala lang mag-drum, diba? Kung mawala sa tono, itry nyo na ibang way. So, passion is very important. Not just, mahalaga yung skill, kanina, pinag-aralan natin. Skillful ka na may talagang magaling ka. Pero hindi yun enough. Kailangan mo ng passion to serve the Lord. Obvious passion for Jesus is essential. Kailangan obvious, hindi secret. Hindi secret na may passion ako, pero secret ko lang hindi ko papalata. Hindi mo pwedeng sabihin na ate Lorraine, kasi nag-worship talaga ako, wala talaga ako reaction eh. Pwede ba yun? Kaya mo ba ikaw ba nagulat wala ka reaction? Diba? Talaga yung passion ay obvious. I'm not saying na umiyak ka ng sobrang pumikit ka, magsasayaw ka, pero in your own way, yung natural, ipakita mo yung passion mo sa Panginoong Jesus. The love of Jesus for us, ito yung mag-i-inflame sa puso natin. Talagang like a fire. Para tayo ay makapag-live effectively with true zeal and fervor. The Bible reminds us, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Huwag tayong mawala ng passion sa paglilingkod sa Panginoon. Sometimes, ginagawa na lang natin kasi sanay na tayo, kasi kailangan. Kasi kailangan eh, kasi walang yung kakantay, ako na lang. Kailangan ko tumugtog eh. Kaya na wala akong mag-church, kaya lang, may masasabi sila sa akin, kaya adel na lang ako. Tama ba yun? Siyempre, you attend church, dahil gusto mo yun, dahil meron kang passion sa Panginoon. Again, we can't fake it, yung passion nito. Kailangan makita ito sa ating buhay, kung totoo na meron tayong passion. So, musicians who love what they do, gusto nila siyempre ginagawa nila, at the same time, they love the God who gave them the ability to do it, are worth searching out. So, hanapin natin ito sa music team natin. Kung wala, for example, meron kang keyboardist, wala siyang passion, nakita niyo sa lifestyle, hindi naman siya ginajudge, pero kasi talagang magiging obvious yun eh. Help him or her. Nakakaroon ng passion, i-encourage mo siya. Hindi naman na sarili na paalisin mo yan. Unless na lang, nakakagawa siya ng bagay na hindi talaga maganda, nakakasira ng testimony niya sa music team. So, we must always be passionate in serving the Lord. Meron tayong passion? So tayo, kapag praise and worship, nasa stage naman, harap naman, kung ka sa pinakalikod, pakita mo yung obvious passion mo for the Lord. However, hindi siya nagtatapos, passion and commitment. Passion is not enough. They need to really be committed to serving the Lord Jesus all the way. Pwedeng passionate na, halimbawa, hobby talaga niya tumugtog, saya-saya niya na tumugtog. Pero yung commitment ng paglilingkod naman, yun naman ang wala. Pwedeng magaling, talagang pag kumakanta, nakapikit, kapag nagigitara, mag-headbang, diba? Sobrang talaga siyang passionate sa kanyang pagsamba sa Panginoon. Pero yung commitment, ano yung commitment? Pag nag-asawa, may commitment. Pag tinanggap mo sa Jesus, may commitment. May commitment. Pag naging member ka ng music team, mayroon kang commitment. Committed ka dun sa responsibility mo, alam mo yung kahalagahan ng ginagawa mo. A person who is not ready for the responsibility in such position will do more harm than good. Pwede natin sabihin na, kasi yung wala talaga tututog, ang galing niya, nakakatulong naman siya. Pero merong harm na nagagawa ito. Pwede sa inyo ibig sa i-correct niya siya,
Katulad na sinabi kanina ni Ma'am Joy, merong battle, nasa harapan yung mga musician, merong power ang worship through music. At napakaganda ng music, diba? Diba? Napaka-buti ng Panginoon at nag-create siya ng music na napakaganda para sa atin. So, kailangan maintindihan natin, sobrang mahalaga na may pakita natin kay Jesus na seryoso tayo sa ating commitment. Meron tayong commitment. Committed tayo. Worshiping the Lord through different ministries, hindi lang sa music, pero lalo na, even sa music, will truly require a lot of our energy, hindi biro na mag-practice, di ba? Na mag-take time, hindi biro na, let's say, yung mga galing work, di ba? Mga galing trabaho, kulang sa tulog, mga pagod. Kailangan mo mag-sacrifice ng energy kasi may commitment ka. Committed ka sa responsibility mo na kahit na kulang ako sa tulog, committed ako dito, kailangan ko itong gawin para sa Panginoon. Pero wala naman yung mag-collapse ka na. Di ba? Kasi meron namang, binigyan naman tayo ng sound mind ni Jesus na makakabuti ba yun? Kahit pumunta ka sa practice, baka doon ka pa himatayin. Magulo pa yung practice dahil sa'yo. Pero yung kapag pagod ka, talagang part yan ng commitment natin. It requires a lot of our energy, time, oras. Kailangan mo pagbigyan ng oras. Hindi lang yung practice sa bahay, magpa-practice ka. Every Sunday, alam mo yun, i-commit mo sa Panginoon yung Sunday mo. And even money. Amen? Kasi para pumunta ko sa practice, mamamasahin ka. Pagpunta ko sa practice, kakain kayo. Tapos, kakain ulit kayo. Kasi lahat pa merienda naman. Huwag niyo na pauwi ng dinner, pauwi niyo na. So, merong, yung money natin, sacrifice din yan. Part yan ng commitment natin. Pera, magsasacrifice ka talaga. Hindi ka magsasacrifice naman sa wala eh. We know that our labor is not altogether paid. At ang commitment natin, napapakita yan sa pamamagitan ng ating sakripisyo. Kung madali sa atin, sacrifice pa yun. Ang sacrifice, mahirap, costly, may talaga. So, itong energy natin, may talaga yan sa atin, di ba? Pagod na pagod ka, ang hirap. Yung time natin lalo, at lalo naman ang pera. So, kailangan part ito, matutunan natin na being part of the music team, involved talaga ito. Involved ito. Na kung tayo ay committed ng totoo, hindi committed ng utak, committed ng ating puso sa Panginoon. Kahit na magre-require ng ating energy, lakas, pagod ka na, galing ka pa trabaho, magre-require ito ng time, kulang na oras mo, pero kailangan mo pa rin gawin. And even money, minsan wala ka ng pera or last na, the Lord will provide. Totoo yan. Basta nakita ni Diyos ang commitment natin sa Kanya. Hindi yan tayo pababayaan. So as we understand commitment, siguro naisip yung hirap pala. Talagang mahirap. Ang kahit na alam mo yung faith. Pero we are encouraged to be strong in the Lord and in His mighty power. Be strong in the Lord. Wala kang mamasahe. Be strong in the Lord. Ibig sabihin ba rin, pag nanakaw ka, hindi. You ask for His provision. Kapag kulang ka sa tulog, be strong in the Lord. Ibig sabihin ba, no? Sige, tulog na lang ako. Para may strength. Hindi. Kapag kailangan mo talaga i-sacrifice yun, mag-ask ka ng lakas sa Panginoon. Pwedeng uminom kang kape, para hindi ka matulog. Diba? Merong mga way. And again, pag gusto itaan. Diba kapag antok ka na, pagod na pagod ka, tapos may manlilibre, uy, may manlilibre daw, kain dito. Sige! Diba? No, kasi kainan. Kung gusto natin may paraan. Pero kung ayaw, marami. Amen. So, sa ating paglilingkod sa music team, ang member dapat mayroong passion and commitment. Are we passionate? Yeah. Are we committed? Yeah. So, makakapag-lead tayo effectively. And then, so, yun yung task. So, i-review natin. In choosing team members, he or she must be spiritually mature at papatuloy sa kanyang growth. Spiritual maturity and physical growth. And then, skill and spiritual gift. So, yung skill, pwedeng talent niya, inborn talent niya talaga, natural talent niya. Spiritual gift, yung ipagkakalob ng Panginoon sa mga dumang person niya. Next, calling and anointing. Very good.
You're serving the Lord with gladness. Hindi serving the Lord lang, with gladness. Masaya ka. Gusto mo yung ginagawa mo dahil para kay Jesus. Alam mo, hindi mo ginagawa dahil obligasyon mo, ginagawa mo dahil gusto mo. Amen? At maiintindihan natin yung commitment na yung pagiging member ng music team, may responsibility siya. Marami kang kailangan isakripisyo. Ikaw mismo sa sarili mo, kailangan mo i-prepare mo sarili mo para maging effective ka sa responsibility mo bilang part ng music team. Okay, so I hope na marami kayo natutunan dyan. Kung meron mang mga magulo sa ating isip, pwede kayo later mag-raise ng questions. And then, we'll go sa ating next topic. Selecting worship songs. Sino dito ang nahihirapan? Mag-line up. Si JM, nahihirapan. Ako nahihirapan ako. Si Esther. Kasi gigitarahin mo yun, eh, no? Ang hirap ko ba? Mahirap ba? Hindi madali. For me, siguro 2 years na ako nagsasong lead ng consistent. Hindi madali. Kasi, hindi ka lang basta, sige na lang. Ayan, gusto mo yan. O maganda yan. O sige, gusto mo tayo. Hindi ganun yung pagpili natin ng worship songs. May mga kanta na mas better kung ngayon mo tutugin, pero next week iba naman. May mga ganun. Pero ito yung some guidelines na nalapa sa pagpili ng worship song na ilalayan natin. Itong tinutukoy ko na worship song sa congregation ito, ha? Sa special number, iba, syempre. Pero yung congregational, yung corporate worship, kasi i-lead mo yung tao. So, meron tayong simple guidelines that will help us. Una, at ang pinakaalam natin sa lahat, of course, biblical yung lyrics. Hindi ka naman tutugtog ng love song at pili ng worship song, di ba? Words can and should express spiritual truth. Paul said that the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, through psalms, hymns, and songs. Colossians 3:16. So yung correct na understanding natin kay Jesus, mag-lead yan sa deep na pagsamba. Kapag kilala mo si Jesus, syempre totoo yung pagsamba mo. So kapag yung lyrics mo ay hindi biblical, hindi ayon sa pagkakilala mo sa Panginoon, paano kaya mangyayari nun? Diba? Mag-lead ka ng love song. So, alam natin na dapat biblical, number 1 yan. When we choose songs, they must be Christ-centered. Pakaibang Diyos yung tinutukoy sa song na yan. And based on God's Word. Especially sa ating doctrine. Ako na-present ko sa Hillsong. There are many songs na una, kay Jesus yung kanta, and then yung Father na yung kausap. Specifically, Take It All. Tama ba? Dun pa yung You Sent Your Son. Tama? So, pinalita namin yun sa United na You Have Come Down from Heaven to Earth. You delivered us all. Kasi si Jesus yung deliver sa atin eh. Kasi una sabi, You Sent Your Son, You delivered us all. So, yung may mga certain songs na kailangan natin palitan yung lyrics. And then isa pa, You Savior King. You Savior King, ang kausap, yung Savior King is si Jesus. Walang question, sa song si Jesus. Pero yung song ay nakadirekta sa Father. Kasi sabi, You ask your son, sino ba yung my son, to carry this. So, pwede natin palitan, You have been asked to carry this. Simple things like that. Para, kasi kapag nung pinakinggan ko, syempre, pinapakinggan mo siya with understanding. Hindi ka lang naman sa ang ganda ng tono nito. Okay. So, syempre, iniintindi mo na, ay, si Jesus yung kausap ko Diba? So, kailangan yung lyrics aware tayo. Mas pag-aaralan pa natin ng nature's fruitful worship. However, yung ignorance lang sa Bible
madali kasi hindi naman kasama yung congregation sa rehearsal eh. Yung music team, pag may bagong song, pag pinulit-ulit sa rehearsal, okay na. Eh, pag gusto kayo sa congregation na nililid nyo, isang beses lang nila maririnig. So, you choose songs that are... Actually, sa next pa to, excited ako. Sa next pa to. So, una-una, you know your congregation. Huwag tayo excited. Know the congregation, kilalanin mo yung congregation na nililid mo. Kapag si Bishop Palot, dinext ako, sabi, Lorraine, okay ka ba sa Minister's Convention? Mag-lead. O, hindi syempre sabi ko, hindi, ano ko bang ano? Also. Diba? Alala mo, pag gusto na jump around dyan sa Minister's Convention. Diba? You know the congregation, mostly doon, elders, ang panahon nila, yung worship style nila, yung music style nila sa worship, yung ano, yung mga hallowed be thy name, I love you, Lord, ano ba? No, this is the day, mga ganyan, diba? Na ako, personally, minsan si DP, pinapractice ko sa acoustic sabay, awalan niya ako. Pero actually, siya ang nagsasuggest, ng mga songs, at talagang natutuwa even si Redmar, no? Favorite kasi na Redmar, give them all to Jesus. So, madalas kayo inuulit. So, you know your congregation, kasi ililid mo sila. Hindi mo ipipilit yung isang music style na hindi nila kaya. Halimbawa sa akin yun, pagkapa, magpapatugtog ba kami ng mga gano'n, diba? More on yung style natin, yung style, how you worship the Lord, hindi kanya tayong style. Pero yun, as the mga elders said, it doesn't mean na hindi tayo pwedeng mag-mix. Hindi ibig sabihin, si Redmar, hindi siya makakasabay sa jump around. Hindi niya pwedeng sabihin na ayoko mag-jump around dahil hindi. Masakit ang paa ko, hindi. Spiritually jump na lang. Diba? You jump spiritually, yung puso mo, tumalan sa Panginoon. At tayo namang youth, siguro kasi ako lumaki din ako sa church, so yung mga Ask the Deer, I Surrender All, gusto ko yung mga kanta niya. Gusto ko siya na kung pinapawag ko siya sa San Juan, kapag may chance, sa Evangelistic Fiesta, usually, or gusto ko yung old song. Siguro kasi nasabi ako kay mama, kasi kapatutog siya sa bayan ng old song, pero gusto ko yung old song. So tayo, huwag nating ayawan naman. Huwag tayo magkaroon ng ugali na, yan. Pero, syempre, yung style kasi natin na talaga ngayon, hindi ko naman sinabi na puro old song. Syempre, ang playlist ko, mga bago, di ba? Kaya, ang mahalaga lang, ang summary lang, when you choose songs, first, kilalanin mo yung congregation. Kilalanin mo. Una pala yung lyrics, syempre, biblical. And then you know your congregation, ano yung style nila. Knowing your congregation and understanding them helps in choosing the right songs, right keys, and the right arrangement. Kapag yung pwedeng, alam mo kung dapat ko maikli, dapat ko mahaba, kilala mo yung congregation mo. So, better din, bilang worship leader, ino-observe mo yung congregation. Ino-observe mo sila. Pag ba masyado matagal, nakasimangot na, o nakapikit pa rin, diba? O sige, tuloy mo pa, pero pag gano'n na, nakasimangot na sa'yo, baka pwede mo lang palakpakan na, para tapos na. So, maging sensitive ka doon sa congregation mo. Pero again, as a worship leader, hindi mo obligasyon na mag-worship sila. I mean, hindi mo yun magagawa. Sila pa rin yung pipili. Basta you do your best, mag-respond lang sila sa mga worship leaders although sinasabi kong we consider the congregation, pero meron talagang mga tao, and we don't know who worshiper, pero hindi mo sila manhin. So, si Jesus na ang pangalan. Basta tayo din do our part. Hindi naman tayo gigrigal ni Jesus ko, napasamba mo ba lahat? Ilan na? Ginawa mo yung part mo. Hindi naman bibilaan ni Jesus, sila din nakapikit siya, sila na pumunta. Ang gusto ni Jesus bilang worshiper, tinitignan ni Jesus bilang worship leader, paano mo nilin? At tinitignan naman ni Jesus yung congregation separately, paano ka naman nagpalit? So, hindi rin naman natin kasalanan. Unless na lang, careless tayo, hindi tayo nag-effort sa ating responsibility bilang leader. We must never choose a song
Jesus, i-reveal mo sa akin, bigyan mo ko ng sign, ipaisip mo sa akin kung ano yung songs na makakatulong para makapagsamba yung congregation this coming Sunday. So, ipag-pray natin, honestly, pwede naman talaga tayo humingi ng tulong sa Panginoon Jesus. It's not wrong to mix different style of music. Na isa ko ba ng advice, personal advice, especially for example, evangelistic fiesta, or sa inyo, kasi yung congregation, hindi mo naman may iwasan na may youth, merong elders, merong hindi mo alam, di ba? Baka mga iba-iba. Pero i-mix mo yung song. Maglagay kang bago, pero kung puro bago, maglagay ka ng luma. Maglagay ka ng alam nila, pwede kang maglagay ng hindi nila alam, pero wag na wag kang maglalagay ng hindi nila alam, hindi nila alam, hindi nila alam, hindi nila alam, kaya hindi na nila alam. Wala na silang alam. Pwede natin sabihin, kasi naman, dapat naman, obligasyon na nila yun, they worship them. Pero, isa sa araw-araw na yung congregation. It's part of loving them. Ako kasi na-experience ko yun when worshiping sa pag hindi ako yun natin. Nahirapan ako sumabay. Una ko walang lyrics, syempre. Tapos, pangalawa, pag medyo ano yung song, hindi masyadong catchy, gano'n. Nahirapan ako personally. Gusto kong pumikit, at ginagawa ko na lang minsan. Pinapakita ko na lang, ginagawa ko yung lyrics. Pero syempre, you want to sing. So, you know your congregation kasi kung tayo maging selfish na tayo, may kopya, may words. Napakinggan natin ang inakulit sila hindi. So, we must know our congregation. Amen? Next. So, ito na nga yung kanina kung sobrang excitement ko. Singable songs. Singable. Nakita ko sa word na. When we lead worship, we aim for participation. Gusto natin silang mag-participate sila. Hindi concert. Na sige, tingin lang kayo, magpe-perform ka. Hindi gano'n. You play, you sing, para mag-participate. You sing together. You sing together. Kaya, advice yung expert talaga eh. Dami ko rin gusto matutunan. Pero observation ko lang, as part ng crowd, yung congregation, gano'n kayo pag praise and worship. Ngumiti, kasi nakaka-apekto yun sa worship leader, di ba? Na parang, minsan ako naisip ko na, dapat pinako ko mag-joke, o pick up line, para ko attention nila. You do your part din naman, magpa-lead naman kayo sa song leaders. However, sa mga song leaders, worship team, you choose songs that are singable. Well, there are people kasi na kaya nila mag-catch up ng melody quickly, talagang magaling. May iba sa atin na madali tayo makasabay sa mga songs. Pero some people can. May iba na hindi sila gifted musically, so hindi naman ibig sabihin yun. Hindi mo naman pwede sabihin, hindi pala sila gifted, huwag na sila mag-worship through music. Hindi naman gano'n. Siyempre, you will lead them, you will help them. Selecting songs that are easy to sing is helpful sa pag-lead ng worship. Again, ito yung choosing worship songs pagdating sa congregation. Kapag naman magsa-special number ka, kung gusto mong mag-rock dyan, sige. Pero kung mag-lead ka ng worship team dahil sa congregation, i-lead ka yung congregation, you choose songs na hindi mahirap sulat. Singapore. Maganda rin yung may mga paulit-ulit, diba? You choose songs at least one na mag-stop sa isip nila. For example, yung worthy, and holy, mga paulit-ulit. Para kahit yung isang malayo lang ngayon, mag-connect sila, kumonect sila kay Jesus. Kasi yun yung aim ng worship team, i-connect yung tao. Hindi dahil power natin i-connect sila sa Panginoon, pero lead them, help them na makipag-isa tayo kay Jesus, sambahin natin siya. So, helpful ang songs na madaling sundan. Next, right keys. It's better to stick within a vocal range na kaya yung mga average na singer. Kaya nilang sabihin. Again, this is choosing worship songs and keys when leading the congregation. We also have to choose and sing songs in keys na komportable sa congregation, hindi lang para sa atin. Kasi, we don't gather to simply listen to one voice. Hindi ka umattend ng church, hindi yung praise and worship, hindi yan para sa boses ng song leader. Hindi yan para sa boses lang ng song leader, but in each other. Nakikinig tayo, boses ng bawat isa. Sabi kanina sa verse natin, admonishing one another. Hindi ka lang mag
Kasi hindi nila ako. So that doesn't mean naman na we can sing in a key that works for us. Hindi naman ibig sabihin, o di sige, basta pinakabobo. Yun yung patahin mo. Kahit babae ka na lalaki. Hindi naman gano'n. I-consider lang natin yung ano yung makakatulong sa congregation. This doesn't mean we can sing in a key that works for us, but when we are singing together, gusto natin talaga i-serve yung congregation na tulungan natin sila. Again, tulungan sila how they can worship the Lord. While churches can worship Jesus generally sa kahit na mataas o mababa. Kasi alam natin, it's not about the key naman eh. Di ba? It's not about the key. Kasi worship is far more than music. It's a matter of the heart. Kung saan tinitig na ng Panginoon. Pero yung tamang key, makakatulong yun para i-express ng tao yung kanilang pagpuri at pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pagkanta. So, tulungan natin sila na kumanta kay Jesus in ways that are encouraging and enjoyable. Ikaw sa mataas ng kanta mo, enjoyable pa ba yun? Yung hirap-hirap. So, we choose, siguro naman kasi sa mga worldly concerts or performance na yung ganun, yung tataas, diba? Parang pinipili pa nila. So, yung pinakamataas, kung kaya mo pinakamataas, yan yung i-perform mo. Pero tayo kay Jesus hindi. Kasi hindi naman tayo nagpapasikatan sa isa't isa. Gusto natin sama-sama samahin si Jesus. Next. So, balikan natin again the style of music. The Bible nowhere condemns any particular style of music. For example, merong iba, they are against contemporary, mga bago, kasi ano daw, iba daw, ganyan. Pero, maraming debate na nangyayari ewan ko sa atin, kayo, may na-experience kayong ganyan, pero may iba na yung proper style of music, ang daming away pa na nangyayari. Ibig sa kontra ng unity, pinag-aaway sa yung style ng music when worshiping. And like I said kanina, kung kikilalanin natin yung congregation, there are those who love the old hymns, while others much prefer a more contemporary style. Sino dito yung gusto siya yung contemporary style? Oh, dalawa na. Si Kuya Arnold na si Brian. Kayo gusto niya hymnal? At pinagpalit natin yung lineup. Ang present version mamaya. Ako syempre, sabi ko sa inyo, I love yung mga hymns dati. Pero I can worship effectively pa rin. Yung contemporary, yung style natin. Kasi masanay tayo dito. O, sino may gusto ng contemporary style? Yung you can worship kumbaga mas madali sa'yo. Wala talaga. Kailangan tayo pa 2, 3, 4 times. Okay. Hindi na namin papalitan na tayo. So what really matters is selecting the style of song, again, effectively na naman, that can help the congregation to effectively worship the Lord. Effectively. Hindi natin dapat hayaan yung personal na gusto natin yung standard. Diba? May iba na hindi, yung mga bago na yan, hindi yan dapat yung mga luma kasi yun yung gusto nila. Tayo youth, again, I encourage everyone na huwag yung ayawan yung hymns dahil lahat yan ay instrument ng pagsama natin sa Panginoon, yung
There's nothing wrong with different styles in worship. However, we should not be too eager to fill our services with music that more resembles the world around us. Siguro kaya yung iba, yung mga elders, or yung ibang mga tao, kaya nila ayaw, yung ways natin medyo loud na. Kasi it resembles the world. Di ba? Di ba masasabi natin na kapag ang mundo talagang paingayan, palakasan. So tayo, as much as possible kasi, kahit na sabihin natin, hindi naman, para kay Jesus naman, pero everything be done decently and order pa rin. Huwag mo masyadong kakasan. Yung Christian rock, di ba? Na minsan yung mga rock songs, imbis na naging edifying yan sa church, hindi na naman siya, ako personally, na-distract ako pag merong mga kanta na may mga banda kasi ng Christian rock sila, yung lyrics talagang biblical. Pero kasi pag napakinggan mo, ganun kasi yung way ng mundo eh. Ganun kasi yung way ng mundo. Nagrarangan, nagsisigawan. Kaya kahit na yung lyrics, biblical, iba yung pakiramdam. So, meron, i-convert talaga tayo ng Panginoon sa kung ano yung tama. Okay? So, when we choose worship songs, this style of music, kailangan din naman natin pagtuunan ng pansin. Hindi natin i-prefer yung sarili natin. Ang mahalaga sa atin, yung okay kay Jesus. As long na ikaw, okay sa Panginoon, yung mga songs na pinipili mo, wala kang dapat ipag-alala. Kung yung congregation na hindi mo effectively anumang style, huwag kang mag-alala kasi okay ka. Pero, again, huwag natin hayaan na mag-resemble yung ating worship, yung praise and worship portion natin, na maging katulad ng mga concert ng mundo. Kailangan maging iba pa rin. We will not conform to the pattern of this world. Amen? Amen. Last, musical instruments. Alam niyo ba na yung iba, ayaw nila ng drums? Ako po kasi, yung violin teacher ko, ayaw niya ng bass, ayaw niya ng drum set. Ayaw niya ng bass and drummer. So, sinasabihan niya ako na talagang violin, yung mga mga nakakaantok ng sounds, din siya, gano'n. Siyempre bata pa ako nun, so wala naman ako masyadong sinasabi sa kanya. Dahil siguro mga 4 or 5 years ago. And then, sa worship service nila, natungkol sa ito, talagang mga violin, talagang yung parang, yung violin, yung parang mga lumipad, yung gano'ng sound, di ba? Talagang may atmosphere of music eh. So, hindi naman siya so, ayaw lang niya, ayaw niya, hindi niya prefer. Pero may iba palang tao na kasalanan sa kanila ang magkamit ng drums. Kasalanan, siguro parang hindi tama. There are drum rhythms kasi that have been used in some pagan religious ceremonies. Pero yung drums naman, ginagamit rin siya sa mga Jewish ceremonies. At alam naman natin na yung drums itself, yung gamit, hindi naman yan masama. Depende sa kung paano mo gamitin. As a intent ng heart mo sa paggamit sa kanya. Kung instrument mo yun to praise the Lord, sige, isa drums yan. Unless na lang, sigarilyo, di mo lang balik sabihin, instrument ko ng praise, syempre. Baka kayo posible naman na. So, meron din naman tayo tama na pangalawa. Meron yung drums na hindi naman yung dangerous sa ating health. Hindi naman sabing drums moderately, di ba? Hindi naman gano'n. So, okay lang. Basta, gamitin natin para kay Jesus. At sa Exodus 15:20, 81, sa 81, temper na yung tambourine. Percussion yan eh, nagpapigil ng beat. So, it's not masama na gumawa ka ng beat sa pagtugtog, sa pagpupuri, sa pagsabi sa Panginoon. Again, all musical instruments are in themselves neither good nor bad. If a style of music na may gamit na iba-ibang instruments edify believers at nag-bring ka naman ng pagluwalhati and honor sa Panginoon, wala, manipula. Psalm 150:3-5, in-encourage tayo dyan na gamitin ang instruments, musical instruments, to praise the Lord. Kaya tayo, when choosing songs, yung instruments din, aalala din natin kung ano yung mga dapat natin gamitin. There are times na better hindi malakas ang drums. There are times na dapat walang drums sana at all. May iba-ibang moment eh. Minsan yung opening song, it is better. Offering song, huwag ka naman drums, acoustic na lang. Yung musical instruments, meron din tamang gamit. Hindi porke may full band kayo, all the way natin yung gamit.
songs, biblical lyrics, yung laman, syempre, na ating kinakanta. You know, the congregation, you choose songs that are singable, right keys, dapat din pagtuunan ng pansin. Sometimes, hindi natin kailangan gayahin kung ano yung key ng original. Ako, nagkaroon ako ng ganyang ugali before kasi, kumbaga, naisip ko rin kasi yung team na mag-change ng chord pa sila. So, kahit medyo hirap ako, gusto ko babaan ng 2 steps, hindi ko ginagawa. Pero ngayon, natutunan ko na kung saan ka comfortable, yung worship leader din. Ipahin mo kung yun yung, kasi kung pipilitin mo yung mataas, hindi mo nga palilit ng maayos. So, right, ipagtuunan din natin yan ang time. Next, style of music, again, we're choosing songs, yung style. Alam natin yung standard dapat dyan na balanse din natin kung ano yung kaaya-aya sa pananaw ng Panginoon. And yung musical instruments na gagamitin natin. Everything that we use as an instrument na ating worship, gamitin natin para kay Jesus. So ngayon, dumako na tayo sa mismong rehearsal na. So ito, bibilisan ko lang kasi mayroon mga handout so you can read it at home. Reminders lang ito. So in planning the rehearsal, we set the date, time, and venue. Siyempre, pwede ka bang rehearsal tayo ha? Okay! Hindi naman pwede okay na agad. Siyempre, may tanong ka saan? Kailan? Anong oras? Diba? Ano yung mga songs? So kailangan pinagplano din natin. So when planning the rehearsal, set the official date para sa music practice, accurate timekeeping. Sa mga nagre-rehearsal music team, kailangan timekeeping, napakalaga. Kung hindi ka makakapunta, you inform in advance yung members. Kung hindi ka makakapunta, kung malilate kayo, inform politely. Make sure na alam ng lahat kung saan yung lugar, bigyan yung direction. And ito, those who are unable to attend rehearsals should not expect to participate in the worship team unless okay dun sa leader nyo o okay naman dun sa team. I'm just saying na, for example, syempre, nag-practice yung iba kasi kung hindi mo naman pinractice yung part mo, tapos tutugtog ka. Mamaya, yung pinractice nila, magulo mo dahil sa mali na magawa mo. For example lang. So, parang reminder lang pagdating dyan, na syempre, kung hindi ka nag-rehearse, much better, huwag kang tumutog. Pero, kung okay naman sa team, agreement naman kayo, for example, sige, tugtog ka, basta ganito, remind mo siya. So, may madadaan naman yan sa mabuting usapan. Huwag mag-aaway. Assign the team members. So, plano mo yung date, time, and venue, and then, syempre, assign mo na yung team members. So, sabihin mo, ikaw yung kakanta, ikaw, ito instrument mo, di ba, pakakala niya, kakanta lang siya, yung pala, siya. So, you-inform them. Finalize the song lineup. Syempre, pag meron ka ng date ng practice, meron ka rin dapat line up kung ano yung pag-practice niyo. So, ibigay mo yung lineup, especially yung song leader, may keys, may chord sheet, kung posible, necessary. Finalize mo yung sequence. Simple lang mag-highlight sa ito. Planuhin mo yung rehearsal. Planuhin niyo bilang team. Also remember, your rehearsal is a time to perfect songs, hindi para mag-aralan. Meron ba dito pumunta sa practice, hindi alam yung kanta? Ha? Meron ba? Asa na yun? Parang wala. Umabas. Sige, ulitin natin yun ulit pagbalik. Rehearsal is a time para ayusin nyo na, kumbaga i-polish nyo yung song. Hindi para, pakinggan natin, ito yan, ano bang chords na? Hindi. Pag-aralan na para maging matipid at maging sulit yung oras na gagamitin. So, give the song in advance at pagpili kayong song sa mga members, aralin individually ahead of time. Hindi sa mismo rehearsal time. Next, prepare the equipment or instruments to be used. So,
Kaya napakahalaga na mag-prepare. And then when it comes to rehearsal, you follow a certain program. Meron kayong program. Hindi yun naman ibig sabihin, meron pa kayong presentation, ng Exodus 20, Psalms 6, Philippians 3. Pero pag-usapan nyo na, o kain muna tayo. Pagkatapos, itong joyful, yung mga upbeat, ito yun na muna. Mamaya na yung special number kasi mas malaki doon. Meron ka lang simpleng program. Sabihin mo sa iba, para alam nila yung nangyayari. Hindi yung ano na ba ngayon at na ba yung tinututo. So, simple reminder, you follow a certain program. And then last, you have group devotion. Amen? Amen. And minsan, nawawala ako eh. Hindi pa rin minsan, madalas. Ako kahit sa akin, for example, minsan wala ng time. Pero kahit once in a while, or better, syempre yung prayer lagi yan. Hindi yan pwedeng mawala. Huwag kayong mag-start na mag-rehearse na hindi na-pray. Pero yung devotion na tinutukoy ko dito, aside from devoting time para sa prayer, yung meditation din ng scriptures. Yung mayroon mag-share kayo ng verse, i-share yun ng isang tao, i-meditate nyo yun, para as you lead worship or mag-practice kayo, nakatatak yun sa puso nyo, na-remind kayo ng ganyang klaseng lesson. So, mahalaga na meron kang devotion time yung team nyo. This responsibility, hindi naman dapat sa song leader na i-pass mo. Sa practice natin, mag-share ka lang. Maigsi. Hindi 30 minutes. 3 minutes lang. Hindi ka magpe-preach, okay? So, kung may mag-share, try natin to, no, sa mga music team natin. We try na pag may practice time or kahit before worship service, 2 minutes lang, 3 minutes, kaya na yun. Magkaroon lang kayo ng short group devotion. Aside from praying, may isa sa inyo na mag-share ng isang verse na to, i-share na yun para ma-remind yung bawat members yung halaga ng worship. Na o ngayon mag-worship tayo, ito naalala ko, ito yung pinaalala sa atin. So, we have group devotion. Take scripture passages, share mo sa team, talk about kung paano yung nakaka-relate o nakaka-apekto sa gagawin nyo na pag-lead sa congregation. Helpful yun para ma-remind yung ibang mga members ng team nyo sa true meaning ng worship. And mamaya, meron akong ginawa. It's a very simple ginawa ko to with love. Pinagpwetan ko to. It's a short devotionals. 10 lang siya. Sorry, 10 lang. Kasi last minute ko lang siya naisip gawin. 10 lang siya, pero siguro 2 months, kung masashare niya yan, didelitin niyo, or kung kayo mismo, may iba kayo maisip na verse. For example, yung pinag-aralan natin kanina, yung nandito nakalagay, na makakatulong sa group devotion niyo, more on yung pinag-aralan natin today. For example, yung una, entitled Worthy of Worship. So yung verse is Revelation 5:12, Worthy is the Lamb who was slain to receive power, riches, wisdom. So i-share mo yun sa team mo bago tayo mag-start mag-practice, bago tayo mag-team. Worthy si Jesus. Karapat-dapat siya sa ginagawa natin ito. Kaya galingan natin dahil karapat-dapat yung Diyos na sinasamba natin. Then merong very short na devotion. And then next, He searches the heart. Parang yung sa kanang heart of worship. Sabi sa ang first dito is 1 Samuel 16:7, and looks at the outward appearance or looks at the heart. I-remind mo yung people na kahit gano'ng kagaling o ka-perfect, tandaan natin yung puso pa rin natin na pinigil ng Panginoon. So I hope, 100 each joke. This is free. Siguro sana sakto. I think sakto sa lahat. And ayun, gamitin natin. 10 lang to, pero who knows, malagala pa maging book. So, makakatulong ito sa inyong mga worship team. Mamaya, bibili natin. So, yun yung pagpaplan ng rehearsal, simple guidelines. Okay? At dito tayo magtatapos for our rehearsal worship. Sabi sa inyo, ito yung pinakamahaba talaga. So,